Yan. Kung yung mga senador natin ngayon ay nagtatrabaho na, may mga senador naman na maaga pa lang ay nagpahayag na ng matinding pagkakaba. Ika nga, dahil magkakaroon na ng warrant of arrest mga kababayan. So ngayon, itong si Senator Dante Marcoleta, nagsalita na mga kababayan dahil nga ramdam niya na malalabsan siya ng arrest warrant mga kababayan. Ano po, dahil po sa kanyang kaso na plunder o yung inamin niya mismo na pagtanggap ng pera. Ano po, so ba ito, i-play po natin. Hindi po natin alam kung ngayon o bukas, sa makalawa, ay iahain po sa akin ang warrant of arrest upang ako po i-arestuhin. Hindi po natin alam kung ngayon o bukas, sa makalawa, ay iahain po sa akin ang warrant of arrest upang ako po i-arestuhin. 'Di ba may inihahandang kaso laban sa kanya, yung indirect bribery mga kababayan at saka po yung plunder dahil nga po sa pagtanggap niya ng 75 million pesos dito po kina Mike Defensor at dito po sa dalawang individual mga kababayan na kaibigan po niya. At inamin niya na tinanggap niya yan kahit hindi pa election time. So ibig sabihin mga kababayan, siya po ay sitting congressman nung mga panahon na yon. At kapag ka naisang pa po yan ng ombudsman sa Sandigan Bayan, automatic mga kababayan, malalabsan ng arrest warrant. Ito pong si Senator Dante Marcoleta at malaki ang posibilidad na kapag yung arrest warrant ng plunder ang lumabas, halimbawa lang, malaki ang posibilidad na makulong po, ma-detain itong si Senator Dante Marcoleta katulad ni Jinggoy Estrada, mga kababayan. Ano po, so ngayon, yan yung isa sa mga video na inilabas ni Senator Dante Marcoleta, mga kababayan, na kung saan sinasabi niya sa taong bayan na anytime pwede daw siyang malabsan ng arrest warrant. And then dito naman mga kababayan, sinagot po ni Congressman Sandro Marcos yung mga paratang nitong 18 nagpakilalang kargador ng maleta mga kababayan about sa kanila. Ano po, so ito i-play po natin. First of all, ma'am, sabi na nga ni Pangulo, di ba? Nung sinumula yung kaso na yan, hindi naman sila minority. Tama. Mas majority sila nun. I believe the Ombudsman also said that in his he had an ASEAN event, there are over 100 complaints with the flood control scam. So I think we need to wait for the Ombudsman and see what his actions are. I think gumagalaw naman yung mga kaso, but again, that's not for me to be the judge of, and it's not for me to make conclusions with. Pero kasama po yung pangalan niyo sa nabanggit po ng mali-malitang pera niyo. Ma'am, we don't dignify the testimonies of those fake Marines, or actually bodyguard na lang tawag natin sa kanila. Medyo nakita mo na nga kahapon, biglang sumali si Senator Escudero sa majority, biglang siya may maleta. Pati si Mary Grace Piatos sa susunod na hearing, baka yan may maleta din. So let's call a spade a spade. It's all BS. Okay, so Yan na, is it really worth it? Is it really worth it? Sa totoo lang, tapos bibigyan pa sila ng publicity, wag na. It's really not. It's we're here to finish a lot of work that's a lot more important than those who are planning these type efforts against the government. Ituloy na lang natin ang trabaho natin. Tama. 'Di ba mga kababayan? May halaga pa ba kung bibigyan pa ng espasyo itong 18 kargador ng maleta? Hindi na. Masasayang lang ang pondo at pera ng mamamayang Pilipino dahil sa mga kasinungalingan nila. Mas mabuti pa, mag-focus na lang sa trabaho dahil may magagawa pa. Mga kababayan, ano po, at hindi lamang po si Congressman Sandro Marcos ang sumagot dyan sa mga paratang na yan. Kung hindi mga kababayan, maging etong si Sir Ramon Tulfo, sinagot din mga kababayan at pinagtawanan pa nga etong nagpakilalang kargador ng maleta mga kababayan dahil nga sa mga kasinungalingan nila. So eto, i-play po natin mga kababayan. Paano daw natanggap nyo? Alam mo, Maleta o paper bag? Nung matanggap ko yung balita, tiningnan ko yung Facebook. Halos maihi ako sa katatawa. Kasi unang-una, nakita mo yung kuha ng tao parang nagkakuha ng raffle pag anunsyo niya.
yung pangalan ko. Oh. Parang tumatawa pa siya. So ano sa palagay mo ang motibo? Ba't kayo dinamay? Kasali ba ito sa batikos din sa magkapatid na senador, yung kapatid mo sa Senado? Kung sinali Hindi ka kasi na rin? mga binabatikot ko kasi ito si Levi Baligod, yung abogado nila sa kanyang kabubuhan. Oh. Tapos ito namang dalawa lang yung maaring nagturo sa dalawa, sa mga Marines na yan. Si Levi Baligod, yung pulpul na abogado, na palagi ko sinasabing pulpul, at saka si Senator Dante Dinuguan Marcoleta. Ito mga kababayan, Diba, saan ka ba naman kasi nagkatala kahapon? Kung makikita nyo, paano hindi kayo matatawa? Paano hindi tayo matatawa doon mga kababayan? Di ba pagka-announce nung isang kargador ng maleta ng pangalan ni Sir Ramon Tulfo, tumawa pa mga kababayan. Parang ang nag-announce ng raffle, tumawa pa. Di ba dapat pag nag-expose ka, seryoso ka? At dapat may ebidensya ka, hindi yung binabasa mo. Problema, isinama yung pangalan ni Ramon Tulfo, sabay tawa pa mga kababayan. So paano ka maniniwala dyan? Talaga. so yun ang motibo dahil palagi mong binabati ko sa kolo mo. Kaya ka narisbakan. Ay kasi kita mo naman yung pagbanggit niya, parang natatawa pa siya. Kasi yung dating niyang boss ay PR, si Joey De Guzman. Reputable na PR yan. Tapos nakikita kami, para bang mga Thursday Club, gano'n. Every Monday, nakikita kami niya, nagko-coffee kami. And we compare notes tungkol sa PR. Kasi nasa PR business na rin ako eh. Ganon. Oh. Mula nung nag-retire ako from mainstream journalism, nag-PR ako, nag-PR ako, and tinutulungan ko kumbaga sa subcontract. Kasi si Joey ay kumbaga kung contractor, ako yung subcontractor. Ganon. Ayan. Hindi, pero teka muna, are you going to Tito Mon, are you going to just laugh about this one or you're going to file charges? No. Paano yung nakakatawa eh. It's too, it's too funny. It's ridiculous. At saka pinasisikat lang ako. Actually, kung mabasa mo yung Facebook ko, sabi ko, I'm in good company. Kung totoo. Alam mo yung ginawa nila, yung may ginawa din nila yung kay dating National Security Advisor Eduardo Año. Eduardo Año, tama. Sabi niya, sinabi nila na supot daw yung natanggap. Noong nakausap ko si Año, sabi niya, insulto naman yan. Bakit supot? Yung iba, maleta. Akin, supot lang. National Security Advisor ako. Tama. Oo nga naman. Para naman din mababa naman ang tingin nila sa akin. Kaya nga mga kababayan, yung sumulat ng script na ito ng 18 kargador ng maleta, para sa akin mga kababayan, napakabobo nun. Bakit? Kasi saan ka ba naman nagkatala kahapon? Kung titingnan nyo, binigyan daw ng mali-maletang pera si Presidente, pero May 2022. Ibig sabihin, hindi pa Presidente si PBBM nung mga panahon na yon. Tapos mga kababayan, nung idinawit nila sina Arnold Clavio, nung idinawit nila mga kababayan sina Senator Kiko Pangilinan, etong sina Sir Ramon Tulfo, wala naman silang ebidensyang maipakita. Yung larawan na ipinakita pa nila, may video palang hawak. Etong si Senator Kiko Pangilinan, di napahiya sila mga kababayan. Wala pang isang araw sinoplak ni Senator Kiko Pangilinan yung ka-fake newsan po nila. Kaya nga mahirap paniwalaan. Etong sinasabi ng 18 nagpakilalang kargador ng maleta at dahil nga bobo yung gumawa ng script nila mga kababayan dahil buhol-buhol. Diba? Anyway, tuloy pa natin. And so, Tito Man, anong basa mo? Sa palagay mo ba'y nagagamit yung mga taong ito ng kabilang kampo?
Definitely, definitely. At saka well-funded sila. Eh, sinong funder? Sinong funder nito? Sinong financier? Alam mo naman na yung DDS, malaking nagpupundo niyan. At saka isang bansa ang gustong maluklok si Sara Tama. bilang presidente. Kaya tinutulungan sila. Yung mga trolls na yan, pag halimbawa binanatan mo o tinuligsa mo si Sara tapos sa Facebook, at saka libo-libo yung dadagsaan ka ng libo-libong mga komentaryo. Mga trolls yun. At karamihan yan sa China. Di ba? Hindi ho ba nakakatakot yun kung totoo ang sinasabi ninyo na nakikialam yung isang bansa at sumusuporta sa isang potential candidate sa pagka-presidente? Hindi ba nakakatakot yun na manghihimasok sila sa aktibidad natin sa loob ng Pilipinas? Nakakatakot. In fact, nung special envoy to China ako, nung panahon ni Pangulong Digong, ang palagi nilang sinasabi na dapat daw kasi very friendly si Digong sa China, di ba? Gusto nila na ang pumalit sa kanya ay si Sara, yung kanyang anak. Opo. At palagi niyang binabanggit nung araw. Kaya yung magandang malaki, unlimited yung pondo niya. At saka yung mga trolls niya, unlimited yan. Di ba? Ang daming trolls. Opo. Meron silang troll farm. Ano sa palagay mo? Yan din yung dahilan, mga kababayan, kung bakit yung ibang mga senator ay natatakot lumipat dito po sa Gatchalian Block. Kasi nga, mga kababayan, talagang babatikusin sila ng matindi at pupunteryahin po sila, mga kababayan, ng trolls ni Sara Duterte. Alam naman po natin, maliwanag naman yung sinabi dito ni Senator Ramon Tulfo na talagang napakaraming troll, mga kababayan, na sumusuporta dito po kay Sara Duterte na galing po sa China. Allegedly. Ano po? So ngayon, ituloy pa natin. Ang papel naman ni dating Congressman Mike Defensor, napanood ko yung parte kasi ng presentation para si former Congressman Defensor ang siya yung taga-kumpas eh. Ay, di ko alam eh. Baka siya yung nag-recruit. Ito naman, sa tingin ko naman, yung kay Mike Defensor, ay utos naman ito ni GMA. Dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Tama. Dahil si GMA at saka si Sara ay Aliado. magkaibigan. Magka-aliado. Tandaan mo nung panahon ni Pantaleon Alvarez na Speaker of the House. Oo, tama. Pinatalsik ni Sara si Alvarez at pinalit ay si Gloria. Ayun, nakikita, you see the connection? Yeah. Ayun. Si Gloria din kasama din dyan. Tama. Si Gloria ibig sabihin Macapagal Arroyo. Malaki ang posibilidad, mga kababayan, kasi hindi nagtagumpay si Gloria Macapagal Arroyo na makuha yung speakership dyan po, mga kababayan, sa Senado eh. Kaya siguro gumagawa ng paraan para i-destabilize na lang ang gobyerno. Para sa iyo, sa intel mo, si former Congressman Mike Defensor ay tao naman ni dating Pangulong Arroyo. Ito yung ambag naman niya. Oh, yes. Oh, hindi lang tao, girlfriend pa nga yan ni GMA ng araw eh. Mario, hindi. Malibel tayo. Totoo yung sinasabi ko. Paano mo naman mga Tweety birds ko nung araw? Paano mo naman nalaman yun? O kung naging boyfriend? Alam mo mga Tweety bird ko. So hanggang ganyan lang dito mo tatawanan mo na lang. Hayaan mo baka may part 2 pa yung expose laban sa isa Kita niyo, mga kababayan. Sabi ni Ramon Tulfo, girlfriend daw ni Mike Defensor etong si Gloria Macapagal Arroyo nung araw. Yan yung pagkakasabi, ngayon ko lang nalaman yan. At sa mga kapatid, pati si Senator Erwin, kasali ulit nung kahapon, di ba? Hindi ko na alam kay Erwin, pero sa akin ako nakatatawa. Kasi sabi ko, bakit naman, yun ang sabi nga ni Anyo, bakit hindi maleta, bakit supot naman, di parang nakakamenos naman. Yan naman. Parang mababa naman ang tingin sa akin. Ang siguro
Magiging proud pa ako pag sinabing maleta. Hindi naman supot. Oh. Supot. At saka yung, kakasya ba yung ang sabi 2 million daw every week ang tinatanggap ko nasa supot. Yung bang supot ay kakasya sa yung 2 million kakasya sa isang supot? At saka nasa mataong restaurant? Oo. Mataong restaurant yung yung kuha namin. Yung binanggit. Oo. So anong Yung hamon mo? binanggit na- Anong hamon mo? 1 minute na iwan ko, Tito Mon. Anong hamon mo dito sa mga bagman na nag-aakusa sa iyo? Wala akong hamon. Kasi na sumusunod lang ng mga utos eh. Mga alipores yan eh. Umaga may taga-kumpas. May taga-kumpas. May tiga kompas, kayan. Yan ang mga si Baligod, si Attorney Pulpul Baligod, at saka si Senator Dinuguan Marcoleta, at saka si Gloria Macapagal Arroyo. Ayan ang mga kasi yan ang mga DDS eh. Opo. O sige, di hanggang dyan muna tayo, Tito Mon. Naubusan akong oras, ha? Maraming salamat po, ha? Thank you po. Maraming salamat po sa oras niyo. Salamat, Mabuhay ka. salamat. Si Ramon Tulfo po yan. Isang kolumnista na ngayon ay PR. O yan, ha? Lumipat na ba? Hindi ko alam na lumipat na pala sa public relations si Tito Mon Bigornia. Alam mo ba yun? Hindi Tawa ng tawa. Oh. Ayan o. O, paano? Di ba mga kababayan, biruin nyo hindi siniseryoso ni Ramon Tulfo yung aligasyon nung 18 kargador ng maleta. Kasi mga kababayan, mistado talaga eh. Wala talagang basis yung mga sinasabi. Halata nyo na nagsisinungaling talaga at gumagawa lang talaga ng kwento para may mapag-usapan ika nga mga kababayan. Kaya para sa akin, mahirap talagang paniwalaan itong kasinungalingan ng mga bata nito pong si Attorney Baligod Pulpul Abogado. Yan po yung sabi ni Ramon Tulfo. So ngayon, mga kababayan, kung kayong tatanungin, ano po masasabi nyo? Hingil po dyan mga kababayan. Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo. Hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan mga kababayan.